Sa ating short video mga kababayan, basahin natin yung mga reactions ng mga netizens. Iba-iba po. Yung iba, yung mga reactions po out of topic. Yung topic natin mga kababayan na pinag-usapan. Sabi natin, paano daw umasenso? Sabi ng tanong sa akin. Sagot ko, simple lang po, mind your own business. Napunta po sa politika. Ganyan talaga po. Tama yung mga nababasa natin sa Facebook, sa social media. Nasa Pinas daw mga kababayan, bawal yung umasenso, magagalit yung kapitbahay. Hindi lang pala kapitbahay yung magagalit, mga kababayan, pati mga viewers. Pati yung mga ilang mga netizens, mga kababayan, na ayaw makita yung kapwa nila na umaasenso. But anyway, tuloy lang po tayo sa ating mga short videos. Ganito po yung format ng ating programa. Yung mga reactions ninyo, yung iba na may pakinabang, babasahin po natin para may interaction tayo. May engagement tayo sa ating mga viewers. At kung may mga concerns kayo about relationship, about family, basta hindi na po politika, na sa tingin ninyo mga kababayan, sa pamamagitan ng pag-share ng mga ideas at problema, as we discuss it, gagaan yung inyong pakiramdam at makakatulong sa pagbabago sa inyong buhay. I-share po ninyo dito at pag-usapan po natin. Hindi ninyo po kasi siguro na itatanong, sa mainstream media po, other than mga political issues yung ating tinatopic, mga commentary, analysis, interviews yung aking hinahandle na program, pati po yung family problems po. May programa ako noon, ang titulo, Usapang Pamilya. Di ba? Lahat ng problema sa pamilya, sa relationship, may mga bisita ko noon na mga ini-interview, mga experts on family matters. Maganda po, maraming nakaka-relate. At through sharing ng ating mga experiences, natututo tayo sa bawat isa. Di ba pa? Hindi ko man sinasabing expert ako dyan. Although, sabi nila, Mr. Maravillas niya, mabuti ka pa, maganda yung iyong pamilya. Maganda man talaga po ang naging experience ko po sa pagpalaki ng aking mga anak. So far, sa awa ng Diyos, naging maayos silang lahat. Lahat na sila nakatapos, nakagraduate. Siyempre, mga kababayan, may mga problema along the way. That is normal sa pagre-raise ng family. Di po ba? Balikan ko yung short video natin nung nakaraan. Kahapon lang, kung ano-ano yung mga naging reactions ng mga yung mga galit sa akin. Hindi naman talaga pwede na yung lahat kukumporme. Ayos lang po yan. Parte yan ng demokrasi. Hindi tayo napipikon. Basahin ko po yung ilan sa mga reactions. Sabi dito ni yan po yung mga reactions. Basahin ko po. Sabi ni Josue Victory Idralin, poverty anya is a choice. There are many opportunities to rise from poverty. But remember, opportunity only comes to those who seek it. Tama po. Kaya sagot ni Marites Torres Javier. That is true anya. May kasabihan nga po tayo. Pag ikaw anya, narinig na siguro ninyo itong kwentong ito. Pag ikaw anya ay mahirap pinanganak, that is not your fault. Pero pag ikaw anya ay tumanda na mahirap, that is already your fault. Tama ba? Ang ibig sabihin kasi pinili mong hindi umasenso sa buhay. Hindi ka nag-effort. Wala ka man lang na ginawa na paraan para gumanda yung iyong buhay. Nakontento ka sa sa panonood lang. Di ba? Nakontento ka sa ginagawa mo. Sa araw-araw, dapat you dream. Mangarap ka kahit matanda ka na. Tuloy ang pangarap. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Tama po? Kaya kung mahirap ka ngayon,
tumanda kang mahirap, that is your choice. Tama ba? Poverty is a choice. Kasi ang dami pong nakikita tayo sa ating paligid na dating mahirap dahil sa kanilang pagtsatsaga, pagpapagal, sa kanilang pangarap na umangat sa buhay. Umangat naman po sila sa buhay. Yung iba pumunta sa lakas loob lang po. Pumunta sa ibang bansa looking for greener pasture. Kaya sa inyo dyan sa mga nagtatrabaho, nanonood sa atin ng mga OFWs, salute to you, mga OFWs. Sabi ko nga po, kami din po, mga kababayan, ako naging OFW family, umabot sa punto noon na nasa radyo ako. Sabi ko, lumalaki na yung aking mga anak, kapos na kami kung paano i-sustain yung kanilang pangangailangan. Naisip ko rin po na mag-OFW kasi hindi na po sapat yung sweldo na tinatanggap ko sa radyo. Tulad po ng karamihan, hindi ko man po napagandaan yung pag-asawa. Kasi nga po, sabi baga sa kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. So karamihan sa atin, ganon. Hindi na pagandaan yung pag-aasawa. Kaya nga ngayon, sabi ko sa aking mga anak, wag ninyong gayahin yung pinagdaanan namin para hindi na maulit yung nangyari sa amin sa inyo. Tama ba? So, yung advice natin sa ating mga kababayan, ngayon, kung di pa ninyo na natatagpuan ang tamang kapalaran, you have to work for it. Hanapin ninyo ang inyong kapalaran. Kaya tama itong sabi rito. Poverty is a choice. There are many opportunities to rise from poverty. But remember, opportunity only comes to those who seek it. You have to seek. Sabi sa Word of God, knock and you shall be open. Ask and you shall be given. Seek and ye shall find. Nasa Bible po siya. Wala ka mang ginagawa. Hindi ka man naghahanap. Wala ka talagang makukuha. Gusto mong magkatrabaho. Hindi ka man naghahanap ng trabaho. Nakangangat ka lang, wala talagang mangyayari. Sabi ng mga bashers ko, si Romeo Mijares Ascalon Jr., umasenso ka, kadali, paggamit ka sa mga nakaupong politiko, kagaya nito, siraan mo mga mabuting tao dahil babayaran ka naman. Maraming ganyan po na nag-react sa akin, accusing me na bayaran ng palasyo. Hindi na po ako pumapatol sa mga ganyang accusations. Madali po mag-akusa. Pero sabi nga po, the burden of proof doon sa nag-akusa, di patunayan ninyo kung ako bayaran ni Lisatanas. Yan ang tawag sa ating First Lady po, Lisa Marcos. Hindi pa nga kami nagkausap niya. Ang nakamayan ko po, si President Bongbong Marcos. At trinay ko po nang ma-invite kami ni Mrs. sa konsyerto sa Palasyo na lumapit po. Inabalya na naman po ako. Kakamayan ko sana si Mrs. Lisa Marcos para magpakilala sa kanya ng personal. Nabalya po ako. Grabe siksikan. You see? But siyempre, kahit po ako mag-deny, wala man po na maniniwala sa inyo kasi galit kayo sa akin, mga DDS. Mga DDS man lang po ang nag-akusa ng ganyan sa akin. Yung mga Marcos supporters na tulad ko, naniniwala sila na tulad nila, hindi po binabayaran sa pag-support sa ating napakagaling na Pangulo. Ayos? Pinulitika yung short video ko. Kasi yung topic natin, ito pa pala si Tig Pedrera Tolero, sabi niya, umasinso ka, dikit ka lang kay Tamba. Ganon sila mga kababayan. Sabi ko sa inyo, pag umasenso yung isang tao, laging may sinasabi yung nakapaligid. Galit sila. Ang advice ko po sa inyo. Tulad ng aking ginagawa, I just ignored po yung mga negativities. Sabi nga po, kung sa inyong paglalakad po, ay papansinin ninyo yung mga aso na tahol ng tahol. Mahirapan kayong makarating ng madali sa inyong patutunguhan. Di ba ganyan yung advice? Kaya hindi ko pinapansin yung mga negativities
sa paligid. Tuloy lang na ang buhay. Tama po? O sabi ng isa, si Erwin Liwanag Ilagan, tama ka dyan, huwag ka din pakialamero. Kasi yung topic natin, mind your own business, huwag daw akong pakialamero. Ang trabaho ko po, mangialam. This is my business. Journalist po ang profession ko. Ang journalist nagsusulat po kung ano yung mga nangyayari o nagbabalita ng kung ano ang mga nangyayari sa paligid. So I am minding my own business. This is my business. Kung hindi ko yung gagawin, di wala na akong business. Wala na akong trabaho. Broadcaster po ako. So this is my job. Kumbaga, ang natatopic natin dito, yung mga public officials, it is because they have that public accountability. Accountable sila sa mga tao. Hindi pwede silang maging onion skin. Tulad ko, public figure ako. Kaya hindi ako onion skin. Hindi ako balat sa sibuyas. Pwede niyo akong murahin. Pwede niyo akong pagsalitaan ng kung ano-anong gusto ninyong sabihin. Hindi po ako napipikon. Just like kayo na mga public officials, yung mga sinusupport ninyo, na mga nanonood sa atin dito, na nagagalit sa akin, dapat hindi kayo nagagalit. Kasi yung topic ko po, patungkol sa mga public officials. Kung ayaw nila na maging topic ng mga journalist, ng mga tulad ko, umalis sila sa public office. Kasi public office is a public trust. Naintindihan na ninyo mga moron. Pinapasweldoan natin si Inday o kung sino-sino pa na mga politiko na kaalyado ninyo. Kaya nagiging subject siya ng mga discussions, ng mga criticism. Kung ayaw mo na makriticize, umalis ka dyan. Ganun lang po. So naintindihan na ninyo kung bakit ako pakialamero. It is my job na mangialam. Sabi ni Tess Valdez Saulog, Sir Dan, wala po akong business. Kaya nga po yung tinuturo natin dito. Gusto mong umasenso sa buhay, you have to mind your own business. Hindi lang minding your own business. Kasi tulad ng pagkaintindi natin ng minding your own business, mind your own business na hindi tayo mangialam sa mga dapat hindi man natin pangialaman, ang ibig sabihin, sabi ko sa tinuturo ko dito, ng mind your own business, if you don't have business, then establish your own business. Establish one. Tama po? Kaya nga po ako, dati wala man akong negosyo, nagnegosyo po ako, tinda-tinda ko online para hindi masayang yung aking vlogging. Tama po? Yan ang source ng aking income. Other than, syempre, alam na ninyo, yung YouTube, may monetization, revenues. Kaya malabo yung mga akusasyon sa atin na ako binabayaran ni President Marcos at saka ni Mrs. Lisa Marcos. Malabo po. Magkano? Di ba? Kung si 50 mil man lang, 100,000, payat. Di ba? Hindi ko tatanggapin po ganyang bayad. Yan niya, Mr. Marabiles, baka 500,000 a month. Itanong ninyo. Di ba? Ito, neighbor namin ito, si Bansky Calleja. Bawal ang tamad, 100%. Tama po. Kailangan masipag po tayo, magsipag tayo. Kasi po, walang tigil tayo sa pagkonsumo araw-araw. Kumakain tayo 3 times a day. Yung ilaw, yung tubig, yung pamasahe, yung pang-grocery natin. Huwag tamad. Anyway, yun lang po yung ating mga reactions. Marami pang dapat na basahin sana natin. Kaya lang, hindi na ito short video. So yun po ang aking gustong sabihin sa inyo. Kung may mga topics kayo na gusto ninyong pag-usapan natin about family problems, family matters, relationship, mag-asawa, magkaibigan, kung ano-ano pa, pwede ninyong i-share dito at pag-usapan po natin. Baka makapulot po tayo. And we also solicit, we solicit advice
galing sa ating mga viewers para interactive po tayo. Two heads, sabi nga, more heads are better than one. Man, hindi lang po ako yung nagsasalita rito. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.